Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, nandito kami sa dito pa rin sa Bermosa, no, pero iba yung itsura, no. Yan, dito yata yung nagja-jogging mga tao dito. Tapos nandun yung yan yung Olympic Drive. Yan, baka manibago kayo no. So anyway, ang topic natin for today, ito pala yung Rigid MTB ni Idol, no. Meron na akong video niyan. Sa susunod na lang na video, ipopost yun. Ang ita-topic natin kasi for today, kasi ikukumpara natin yung slick tire na MTB at saka knobby tires. Yan. Kasi para sa akin, para lang naman sa akin, no, sa mga gustong magkaroon ng gulong na fast rolling, matagal mapudpod. Yan, ang i-recommend ko lang ay slick tire kasi since nung 2009 na nag-start ako mag project rigid MTB, no, na naka time trial setup, naka ano na ako, naka slick tire na ako. Nakagamit din ako ng mga knobby tires noong 2008, yung dati kong setup sa rigid MTB ko na wala pang aero bar. Yan. So magsi-share din si Idol ng experience niya. Yan, doon sa knobby tires niya. So anyway, unahin muna natin to, no. Ito yung knobby tires ni Idol. Chaoyang Merlin to, no. Na 29 by 1.95 na yan ang legit na 1.95. Yan. Kasi kung itatabi natin dito sa contact urban ko na naging 1.5 na ngayon, ano talaga, mas malaki, lakas ng hangin. Mas malaki talaga to kaysa dito. Kasi yung CST Fox Trail na 1.95 daw, puno, ang laki-laki ng diferensya na mas maliit yung Fox Trail kaysa dito. Ito, legit talaga na 1.95 kasi mas malaki talaga. Kitang-kita dito. Visible na mas malaki to. Yan, ito naman yung sa akin, no. Although na kinakategorize as gravel kasi 700 by 47C ang claim, ang description nito. Pero ito, na-expand, naging 1.9 na 29er. So ito 1.95, ito 1.9. Yan. So magkano pala sa sabi mo kasi second hand. Pero may idea ka ba kung magkano yung bili mo dito sa CST Chaoyang Merlin mo? Magkano ba yung brand new price nito? Nakapag-canvas ka na ba dati? Ano po siya mga 1.5 po each. Yan. Kasi nga ang pagkakaiba dun sa presyo, no. Yung Fox Trail magkano? 1.6 po yun. Pares na. Hindi po ata. Isang piraso. Isang piraso ba yun? Opo. Ay, ganun din po. Parehas lang po ng price din. Konti lang po pagitan. Ang alam ko mas mura kasi yung alam ko kasi mas mura kasi yung mga ganito kaysa dun sa contact urban ko. Kasi yung contact urban ko kasi nung hindi pa naka-voucher yan, nasa 1.8 yan, 1.7, 1.8, pinakamataas 1.9. Nung kasi ngayon, since na malaki yung voucher discount ko, pwede na ito mabili. Itong contact urban ko ng mga siguro mga 1.4 o 1.5. Pero sa tingin ko kasi mas mag-comment na rin sa mga gusto may ganito. No? Pero alam ko kasi mas mura to. Mas mura to yung mga ganitong klaseng gulong na XC kaysa dito sa gamit ko na contact urban na slick tire. Yan. So pag kung sa presyo, yun nga, medyo panalo to kasi nga medyo affordable. Hindi katulad dito sa contact urban. So yun lang kasi yung alam kong plus lamang ng ganitong klaseng gulong, no. Yung mga ganyang na knobby tires na mga na magaan. Speaking of magaan, yun isa pang advantage ng mga Exitar na ganyan. Isama na rin natin yung Fox Trail at saka yung Innova Pro Cobra Skin. Mas magagaan kasi yun. May idea ka ba kung anong timbang nito? Yung Chaoyang Merlin mo. Pero wala po eh. Pero konti lang naman po pagitan ng Fox Trail po. Kasi yung Fox Trail yata mga may 300 grams lang eh. Opo. Konti lang po siguro. Siguro po mga 500 po ganun. Yan, ilagay ko na lang sa screen pero ito ano to kasi alam ko mas magaan to. Magaan kasi yung mga ganitong gulong. Yan, siguro mostly mga 300, 400, mabigat na yung 500. Ito kasing contact urban ko. Yung particular na tire na yan, 615 grams. And lahat pala ng mga slick tire na nagamit ko, medyo may kabigatan compared sa mga XC tire na mga foldable. Even kahit yung mga foldable dati na nagamit kong slick tire katulad ng Maxxis Grifter,
Maxxis Torch, no? At saka Maxxis DTH. Yung kasing mga slick tar na yun, yung mga nagamit ko dati, kahit na foldable yon, nagtitimbang yun ng mahigit 600 grams. Yan. So in general, yung ganitong gulong, mas magaan kaysa dito sa group slick tires. Kasi yung nagamit ko na yung nagamit kong Continental Speed King, hindi kasi slick tire yun, semi-slick kasi yun, kaya hindi ko isinama doon sa video na to, no? Kasi nga may knobs din kasi yun sa gilid. Yan. So ang ano lang natin yung mga talagang slick tire, mga nagamit ko dati. At saka ngayon, yan, which is itong gulong na to. Yun. So dalawa yung advantage, dalawa yung lamang ng mga Nabi tires, no. Medyo mas affordable at saka medyo mas magaan kaysa slick tire. Yun lang yung nakita ko yung dalawa. Pero kasi pagdating kasi sa rolling resistance kasi talagang mas mabilis itong slick tire. Kahit yung mga ibang brand na slick tire na nagamit ko dati. Talagang mas fast rolling to kaysa dito sa mga Nabi tires. Kahit anong brand, basta Nabi tires in general, medyo mataas ang rolling resistance yan. Tinatanong kasi yung iba kung bakit daw mas mabilis yung ganito. Ang isang simpleng explanation niyan. For example, sa road bike. Idol, may nakakita ka bang road bike na may knobs? Wala po. Wala, 'di ba? yung isang obvious, no, na yan kasi itong gulong na ganito, parang lang yang halos katulad lang yan ng road bike. Pero ang difference lang, mas mataba yung gulong kaysa doon sa road bike. Mas mataba nga lang itong gamit ko na MTB slick tire. Yan. Isama na rin natin sa gravel, no. Yan. Basta yung mga yung sa road bike, 'di ba? Wala naman tayong makikita, wala naman tayong nakitang nabis sa sa road bike. Yan yung isang simpleng explanation. At saka kasi ang palatandaan ko na fast rolling yung gulong kapag nagta-travel kayo na mabilis, lalo na pag mabilis, no, sa mga makikinis na kalsada, makinis na semento, asfalto. Kasi itong slick tire, yung kasing slick tire na ganito, walang masyadong maririnig na vibration. Suwabing-suwabe talaga. Napaka-minimal lang yung vibration na maririnig mo sa kalsada. Kasi dati nakagamit ako ng mga Nabi tires noon. Yun nga, before dun sa nagTTMTB setup ako noong 2009. Ang nagamit ko kasing exit tire dati, yung Choga, na malalaki ang spikes or knobs na 26, kasi wala naman kasi 27 o 29 dati. 26 lang dati talaga ang standard noon. Yun nga, 26 by 2.3 na Choga at saka yung Maxxis na medyo semi-slick na gulong. Ang palatandaan lang ng tire wear yung parang tatak lang na arrow sa gitna. Yun yung mga nagamit kong Nabi tires dati. At talagang nung gumagamit pa ako dati ng Nabi tires, sobrang ingay talaga, maingay sa kalsada yung vibration. Yan, ang nagpapaingay kasi doon yung knobs mismo eh. Ganon din pa ang na-experience mo sa gulong mo ngayon? Opo, maingay po talaga yan. Medyo makakapal din po yung knobs. Kasi medyo kumakapit kasi yun sa kalsada eh. Yung mga knobs na ganyan eh. Yan, so yan yung isang lamang ng slick tire, no, na talagang mas fast rolling to kaysa dito sa Nabi tires. Ang nakikita ko lang ang lamang ng mga ganitong Nabi tires kapag sobrang tarik na ng ahon. Sa tarik kasi ng ahon, kailangan kasi mas maganda yung traction. Katulad sa sungay, yan, mga ganyan. Sa siguro mga gradient, mga 20 plus o 30 plus, yun. Doon lalamang yung mga Nabi tires na ganito, no, na MTB. Kasi yung kapit kasi hindi kasi mag-wheel spin. Kasi merong iba kasi sa slick tire nagkakaroon ng wheel spin eh, pag sobrang torque. Yan, ito kasi hindi dahil makapit. Yan, at saka yun nga, yung kasi yung tire compound nito, magkaiba. Ito kasing slick tire,
hard compound to. Yan kasi soft compound. Kasi nga naka-design to para makapit to sa trail, di ba, sa lupa-lupa. Ito kasi yung mga slick tire naka-design talaga yan sa kalsada. Yan. So pagdating sa tire wear, mas matagal ang buhay nito kaysa dito sa Exeter. Yan. Ang nakikita ko lang advantage ng soft compound, katulad ng sinabi ko kanina, pagdating sa mga sobrang tarik na ahon na kailangan mag-accelerate, mas makapit kasi. Yun nga lang, mas madaling nga lang mapudpud. Yan, katulad nitong kanyang gulong. Ilang buwan na sa'yo to? 2 months po. 2 months na po sa akin. Hindi, yung ano yung pinakamatagal mong gulong dito? Sabi mo kasi magkaiba eh. Di, pares lang po siya ng araw na binili. 2 months. Opo, 2 months pa lang po sa akin. Tapos dati makapal na makapal pa to, di ba? Opo, sobrang kapal po. Yan, nasa papakita ko sa inyo yung picture ng ano ba yung picture nito? Ganito po siya kakapal. Dati. Kita ba? Hindi kita. Yan, send mo na lang sa akin tapos ipapakita ko. No? Yan, nandun sa picture, no? Na makapal. Kailan mo nabili to? January po. January. Tapos, saan mo madalas na ginagamit to? Sa ano po, sa mga ganito po, sa mga medyo malulubak din po. Nakakailang kilometers ka per week? Per day pala? Tanong ko lang. At siguro po mga ano po, 30 po. Ganun. Hmm. Pag mga chill ride lang po dito sa Vermont. Hmm. Yan, so in just 2 months lang, ayan, ganyan na. Halos kalbo na, no? Ganyan din sa IRC Dragon Skill ni Mershon eh. Na halos na kalbo na yun dito eh. Kasi nga madali kasi mapudpud yun kasi nga soft compound yung gulong. Kaya yun nga madaling mapudpud. Yan pati dito rin sa likod. So nung January lang yan. Nung January lang yan. Ito kasing contact urban ko, ano yan, July. Nung tag-ulan, July. So alam niyo naman kung ano yung routine ko, no, bike to work araw-araw, tapos ensayo sa Vermosa. Siguro naka isang long ride na din. Pero yung ensayo ko sa Vermosa, nag-average ng 30 to 40 kilometers per session, mga 3 times a week. Then bike to work ko, balikan 14 kilometers araw-araw. So nakita ninyo, mahigit kalahating taon na. Kasi ngayon, March na ngayon, no. So yan, makapal pa rin, no. Makapal pa rin. Yan, kita pa yung tatak na Continental, no. Makapal pa rin. Yan, kumpara nyo yung dalawa. Yan, so yan, obvious na ito talaga mas madaling mas matagal mapudpud kaysa dito. Yan, kasi na-experience ko na rin yan sa mga dati kong slick tire na yung matagal talaga mapudpud ang mga slick tire kasi nga pangkalsada din, hard compound. Yan, so yun nga ang lamang lang nito ng Exeter may maraming may sa presyo, no, mas affordable at saka mas magaan. Pero ito, ang lamang nito mas sa fast rolling, lalo sa rektahan at saka matagal mapudpud. Yung nga lang ito medyo mabigat at medyo pricey. Yan. Yan yung pagkakaiba ng dalawa. Pero sa akin kasi may kanya-kanya naman tayong preference, no. Pero sa akin kasi mas gusto ko yung ganito. Dahil nga sa matagal mapudpud kasi to. Tsaka talagang lalo pag natuloy ako sa ewan ko lang kasi dahil sa gera sa Iran kaya nagkakaroon ng problema sa sa transpo, no. Tumataas na kasi yung fuel natin eh. Hindi ko alam kung matutuloy ako, daming problema eh. Sana matuloy. Yun dito nga kasi nga ang laki kasi ng tulong nitong mga slick car na to, lalo na pagrektahan. Mas mabilis kasi ito. Mas mabilis kasi yung rolling nito eh. Kaysa diyan sa Navitar. Yan, so that is for this video. So kung meron kayong tanong regarding dito sa mga gulong na to, i-comment na lang niyo sa comment section down below. Mag-shoutout. Yan po, shoutout kay Kuya Ken. Balik ka na ulit. So abangan niyo na lang yung kanyang bike check video. So maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.